ever since hindi ko po siya nakita. Ipagpapatuloy Ngayon na po, sana namin ang nagbabaka pagtatanong-tanong sakali sa po ibang na makita ko siya at residente makilala ko nung siya nakita bago namin na ang ako kapitan ng mamatay. barangay. Yun po Pero yung reason. nakiusap siyang huwag siyang kuhanan ng video. Kaya sana naman po kung kilala niyo ito kasi sa barangay kayo lang itinuturo na makakapagturo sa amin kung saan ito. Hindi naman po siguro sasabihin ng sekretary niyo kung saan Balik ito. kayo dun sa barangay. Ako nang kuwan. Sige. Sa ikalawang pagkakataon, pinapunta kami ng barangay hall para doon maghintay. Sinabi niya kamukha ko daw yung tatay ko tapos hindi naman nila ngayon maituro kung saan. Tapos, Parang alam na nila, parang ang lapit natin. oo, yun na eh. Parang abot kamay ko na siya na hindi ko maintindihan kung Habang naghihintay sa barangay hall, nagpaliwanag ang kapitan na hindi sila agad makapagbigay ng impormasyon tungkol sa taong hinahanap ni Ofelia hanggat hindi sila nakakahingi ng permiso mula mismo sa posibleng tatay ni Ofelia. Todo ang kaba ni Ofelia sa kanyang kinauupuan hanggang sa dumating na ang taong 30 taong kinasabikang makita ni Ofelia. Sana'y muli ka Nung abutan namin siya sa kanyang tahanan, wala na halos maaninag na pag-asa sa mukha ni Ofelia Moredo, 30 years old. Sa pakiwari niya kasi, pinagsukluban na siya ng langit at lupa dahil sa mga dinaranas niya ngayon. Alam mo, wala akong swerte. Wala talaga akong swerte. Mula pagkabata, pinanganak akong malas, mamamatay akong malas. Oo. Talagang alam mo yun lang yung hinihingi ko, makita ko yung tatay ko. Kakambal na raw niya ang kamalasan, kamakailan lang, nadiskubre niyang posibleng meron siyang leukemia. Hindi ko din matanggap bakit may ganong sakit. Na basta lang, sometimes namamasa talaga yung katawan ko. Pero wala na raw yatang mas papait pa sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso ngayon. Buong buhay niya, ang mga inakala niyang tunay niyang mga magulang, lolo at lola pala niya. At ang kinilala niyang nakatatandang kapatid, tunay pala niyang ina. Ayon kay Ofelia, bunga raw siya ng isang mapusok na pag-ibig. Love child ng mga magulang niyang bata pa nung piliting ipakasal. Ang kanyang ama, hindi pa raw noon handang lumagay sa tahimik. Kaya ang relasyon ng kanyang mga magulang, nauwi agad sa hiwalayan. Ilang beses daw sinubok noon ng kanyang ama na makita si Ofelia. Panay ang pagpapadala ng sulat at pangungumusta. Pero ang mga liham na magsisilbi sanang bigkis nilang mag-ama, pinunit lang daw ng kanyang tunay na ina. Hindi ko talaga naranasan na magkaroon ng isang pamilya. Hindi ko nga naranasan na minahal ako ng pamilyang yon. Sa buong buhay ko, hindi ko naranasan magtawagan ako ng anak, alam mo, mahal ka namin dito. Kwento ni Ofelia, nalaman niya ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao noong siya'y 9 na taong gulang. Pero ang hindi niya inasahan, ang mapait na pagturing sa kanya ng sarili niyang ina. Nagulat ako nung sinabi niya na eto pala, malaki na yung aming ampon. Talagang ang sakit. Bakit ampon? Yung bang hindi mo na ako tinanggap bilang anak, sasabihin mo. Oo, alam ko na. Tapos sasabihin mo pa sa akin na ampon ako. Simula noon, itinuon na raw niya ang pansin sa pangarap na makilala ang kanyang tunay na ama. Pero maging ito, ipinagkait sa kanya. Kasi noon, lagi nila sinasabi na bakit mo pahahanapin ang tatay mo? Wala namang kwenta yung tatay mo. Ang pinakamasakit na sa akin noon nga nalaman ko na sinabi na patay na ako. Kaya siguro, hindi na din nag-effort yung tatay ko. Tapos sinabi nila na patay na daw yung tatay ko. Taong 1994, nagbago ang ihip ng hangin. Ibinigay ng nanay niya ang pangalan ng kanyang ama, isang Antonio David, mula raw sa Pampanga. Pahanap ako noon. Kaya lang ang daming Antonio David. Sa Daily Inquirer, nagpa-dyaryo ako. Huli na nung nalaman niyang pinaglaruan lang pala siya ng sarili niyang ina. Mali pala ang pangalang ibinigay nito sa kanya. Kamakailan lang,
Isang bagong pangalan ang ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Pero hiniling niya na wag na namin itong banggitin. Tubong Pampanga raw ang kanyang ama at tinatayang 50 years old na ito. Sa pakiwari ni Ofelia, kakaunti na lang ang nalalabi niyang panahon para makilala ang kanyang tunay na ama. Maliit na lang yung buhay mo, maliit na lang yung buhay ko. Hindi naman, ilang months, ilang years. Bukas ba, sure ako na buhay pa ako. Gusto ko man lang bago ako mawala. Talaga, na hindi ko man makita yung tatay ko, isa sa pamilya niya. Muling susubukan ni Ofelia na mahanap ang ama. Umaasang sa pagkakataong ito, magtatagumpay na siya. Agad naming tinungo ang San Fernando, Pampanga. Magbabakasakali si Ofelia na doon niya matatagpuan ang mga impormasyon tungkol sa kanyang ama. Sinadya namin ang local COMELEC office para tignan kung nasa voters list nila ang taong hinahanap ni Ofelia. Actually, tatay ko po yun na matagal ko nang hindi nakikita. So, ngayon lang yung time na pwede ko siyang mahanap. Pwede pong pasulat ng address. Nasa listahan nga ng COMELEC ang kanyang hinahanap. Matapos ang 30 taon ng kamalasan, tila naulanan siya ng kaunting swerte. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ofelia ang mukha ng posible niyang ama. Kaya naman, hindi na niya naitago pa ang galak na nararamdaman. Ko lang na siya. Mula sa address na nakuha namin sa COMELEC, mabilis naming pinuntahan ang barangay kung saan itinuturong nakatira ang kanyang ama. Nagulat ako nung tiningnan ko talaga siya, kamukha ko. Kasi hindi hindi kasi yung mata at kilay. Oo. Dahil walang nakalagay na numero ng bahay sa address na aming nakuha, ipinagtanong-tanong namin sa mga residente ng barangay kung kilala nila ang aming hinahanap. Ito po, Purok 2, San Isidro. City of San... San Isidro, alas 6 ito eh. Ito, dito sa kabila. Barangay alas 6 ito eh. Hanggang maituro kami sa bahay ng barangay secretary, pero ang asawa niya ang aming inabutan. Saan po yun? Eh di, itong diretsong itong sa... Labas kayo dito, no? Nabuhayan ng loob si Ofelia. Kilala ng Ale ang kanyang hinahanap. Sigurado kayo. Magtatanong lang po. Ituturo na nito ang direksyon nung nakasalubong namin ang kanyang asawa. Kamukha ko po. Ay, kamukha ko daw. Muling itinanong ni Ofelia ang kinaroroonan ng posibleng tatay niya. Kasi alam ko siya ngayon eh. Ano bang natin doon? May importante lang po akong itatanong. Pero ang barangay secretary tila iwas sa pagbibigay ng impormasyon. Pinapunta na lang kami sa barangay hall para doon mag-usap. Siya talaga nanggaling. Ako, hindi ko alam eh. Pero matagal na po siya dito naninirahan. Pero hanggang doon, walang makuhang impormasyon si Ofelia. Maganda sana kung... Kasi ako hindi ko kasi alam talaga ang whereabouts ng taong yan eh. Pwede po ba namin tanongin uli yung misis niyo? Hindi ko alam sa kanya kung ano niya. Si Ofelia, hindi na napigil ang bugso ng damdamin. Sige, maraming salamat na lang po. Mas makakakuha kayo ng informasyon. Ever since hindi ko po siya nakita. Ipagpapatuloy na sana namin ang pagtatanong-tanong sa ibang residente nung nakita namin ang kapitan ng barangay. Pero nakiusap siyang huwag siyang kuhanan ng video. Kaya sana naman po kung kilala niyo ito kasi sa barangay kayo lang itinuturo na makakapagturo sa amin kung saan ito. Hindi naman po siguro sasabihin ng sekretary niyo kung saan Balik ito. kayo dun sa barangay. Ako nang kuwan. Sige. Sa ikalawang pagkakataon, pinapunta kami ng barangay hall para doon maghintay. Sinabi niya kamukha ko daw yung tatay ko tapos hindi naman nila ngayon maituro kung saan. Tapos, Parang alam na nila, parang ang lapit natin. oo, yun na parang abot kamay ko na siya na hindi ko maintindihan kung
Habang naghihintay sa barangay hall, nagpaliwanag ang kapitan na hindi sila agad makapagbigay ng impormasyon tungkol sa taong hinahanap ni Ofelia hanggat hindi sila nakakahingi ng permiso mula mismo sa posibleng tatay ni Ofelia. Todo ang kaba ni Ofelia sa kanyang kinauupuan hanggang sa dumating na ang taong 30 taong kinasabikang makita ni Ofelia. Biktima tayo ng pagkakataon. Ganun talaga. Ano lang? Si Ofelia parang naging bata muli nung nagsumbong sa kanyang ama tungkol sa mga hirap na kanyang pinagdaanan. Ang mag-amang biniro at pinaghiwalay ng panahon, muling pinagtagpo ng tadhana. Nandun pa ako sa malayo, nakatingin ako dito, nakita ko siya. Sabi nung bantay bayan na sumundo sa akin, sabi niya, Chip, ayun yung naghahanap sa'yo. Tapos tinignan ko nga, malayo pa nakita ko siya. Sabi ko, oo, anak ko nga yan. Kaya pagbaba ko, paglapit ko diretso sa kanya, di ba niyakap ko? Ay, alam ko na eh, siya, anak ko siya. Sana lang pa kahit pa paano, hindi mawala yung communication sa atin ngayon. Sa kabila ng 30 taon na hirap at sakit na kanyang pinagdaanan, handa nang harapin ni Ofelia ang kanyang mga problema. Dahil simula sa araw na ito, alam niyang meron siyang kasangga, masasandalan at mahuhugutan ng lakas. Ito pa lang ang umpisa natin pa. Oo. Ito lang. Sana, lagi tayong magkasama eh. Kahit kubo lang yung bahay doon. Dadating tayo dyan pa. Oo, magbakasyon ka, ha? Opo. Bakasyon ka doon. Parang ngayon pa lang uli ako pinanganak. So, napakasaya ko. Masaya talaga ako nakita ko sa papa. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang